Ituloy na po natin ang ating serye na God's Wisdom for Your Question. May mga tanong tayo at isang katangian ng isang taong gustong matuto ay laging nagtatanong. Tama ho ba? Walang katapusang pagtatanong para ikaw ay maraming matutunan. Amen? Tanong ng tanong, aral ng aral. Sapagkat sabi nga ni Pastor noong una, kung 1 to 10 ang iyong kaalaman ngayon at nirate mo, gaano na kadaming kaalaman patungkol kay Jesus ang alam mo? Baka wala pang 2, wala pang 3. Sa laki, lawak, lalim, taas ng pag-ibig, dapat doon po tayo nagfo-focus. Kapagkat yan ang buong kapuspusan ng Diyos. Ano po? May nagtanong po, ito ang tanong natin ngayon, nasasagutin. Ano? Sabay-sabay po natin basahin. Ano ang ibig sabihin ng infilling of the Holy Spirit sa Ephesians 5:18? So, magandang tanong ho ba yan? Magandang tanong sapagkat di yan nagkakameron ng confusion sa pananampalataya kapag hindi mo alam ang ibig sabihin ng infilling of the Holy Spirit. Diyan po tayo galing na para bang hinahanap natin ng Espiritu Santong nawawala. Kaya kumakanta tayo ng Come Holy Spirit, fall afresh again and again on me. So hinahabol mo yung nasa sayo na. So mahalagang maalaman natin na ang Holy Spirit ay hindi na umaalis sa bawat mananampalataya. I-recap muna natin ang pinag-aralan natin last week. Ano po bang title natin last week? Kasi ito ay dudugtong Insulting the Spirit of Grace. At ito po ay napag-aralan natin na wala ng Kristiyano ang may kakayanan na insultihin ang Espiritu ng biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano na ngayon, tinanggap mo na si Kristo, wala ka ng tsansa na insultihin ang Espiritu ng Kristo. Sapagkat yun ay kailangang hamakin mo muna ang anak ng Diyos. Para iyong insultuhin yun. Hinahamak ba natin si Kristo? Hindi. Kailangang lapastanganin mo muna yung dugong nagpatibay sa bagong tipan. Sineselebrate nga natin yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo Amen? Kaya walang tsansa sa isang Kristiyano na insultuhin mo o mainsulto ang Espiritu ng biyaya. Amen? At napag-aralan din natin sa Hebreo 10, verse 3. Ano po ang sabi dyan? Ang paghahandog na ginagawa nila ay nagpapaalala taon-taon. Saan? Ng mga kasalanan nila. Naalala pa ho ba nyo yun? Last week, kung kayo naririto, doon sa mga nasa live, habang dala-dala nila yung toro at saka sinasabi, makasalanan ka. Iyan ka na naman, mag-aalay ka na naman ng isang pag-aalay para sa iyong mga kasalanan. Walang katapusan. Nagwiwish sila o nagnanasa sila ng isang pagtatapos na sana meron ng one time, big time na pag-aalay ng dugo. Para hindi na lagi naroon ka sa ibang bansa, naroon ka nagtatrabaho, uuwi ka ng Jerusalem para mag-alay sa templo. Kasi yun lamang ang place of worship noon. Kaya ang dami-daming nangingibang bayan, hassle, pagod na pagod, hirap na hirap. Araw-araw, alaala mo, makasalanan ka. Yung dugo, nagpapaalala, yung konsensya, nagpapaalala, makasalanan ka. Kaya, anong uri ng buhay kaya meron ang mga taong ito during that time? Kaya naman, nung dumating si Kristo sa John 1:29, anong sabi? Yan na, tuwan-tuwa na ang mga tao. Nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, kaya sinabi niya, tingnan ninyo, behold. Yan na naman ang behold, walang hihinga. For 10 minutes, walang hingahan. Narito, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Meron po bang pagkakaiba ang lumang tipan sa bagong tipan? Yung ginagawa, yung dugo ng toro at saka ng mga kambing kaysa sa dugo ng kordero. Nakita niyo yung dugo ng kordero? Siya yung nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya naman si Apostol Pablo, nung matanggap niya yung mensahe ng mabuting balita, sabi niya sa unang Korinto, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon.
At ito rin naman ang ibinigay ko naman sa inyo. Ano yon? Nang gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa kanino? Sa inyo. O para sa akin, kung gusto mo. At yun ang may tinanggap na natin. Para sa akin, gawin ninyo ito bilang pag-alaala, kanino? Sa akin, kay Kristo. Ano bang ginawa ni Kristo doon? Nagbayad siya ng lahat mong kasalanan. Pwede pa palakpakan natin si Kristo? Kaya yung pong tinanggap nating aral, tinanggap na aral ni Pablo, yun po ang ating pinapangaral dito. Yung minsanang pagbabayad ng kasalanan. Wala ka nang aalalahanin kundi si Kristo. Ang sabi doon, do this in remembrance of me. Hindi yung kasalanan mo. Pero pag nagko-communion dati tayo, anong inaalala mo? Anong ipinapaalala sa inyo ng mga nagtuturo? Ang kasalanan mo. Kasi mali ang pagkaunawa. Pero sabi doon, do this in remembrance of me. Na ako'y nagbayad na, tapos na. Pananampalatayanan mo na lang yan. Mahirap bang maintindihan yun? Pag ikaw ay nalambungan ng mga doktrina, ng mga maling pananaw, mahirap maunawaan ang total forgiveness. Mahirap. Kahit idikdik mo, kahit sabihin mo, ito ang ginawa ni Jesus doon sa krus, pananampalatayanan mo lang, ayaw. Ang gusto lagi, mayroong gagawin. Nung ako'y nasa lumang paniniwala pa, basta ako'y nagko-communion, iniingat-ingatan ko sa akin sarili na yung tatanggapin kong tinapay, ostya ay huwag lumapat sa aking halangal at kumapit. Sapagkat ito'y magpapaalala na ikaw ay, kita mo yun. Grabing pahirap po ang ginawa ng relihiyon sa atin para hindi natin makita ang tinapos na gawa ni Kristo. At ngayon naman na tayo'y naliwanagan at nakita natin ang ginawa ni Kristo, wala tayong masabi. Lord, salamat po sa total forgiveness na ibinigay mo sa akin. Tagumpay ang iyong ginawa doon sa krus. Walang labis, walang kulang. Sapagkat ang pagpapatawad naman ni Kristo ay naganap, wala ka pa. Nandun pa siya sa krus, pinatawad na ang kasalanan mo. Kaya yung bukas mong gagawin, ginawa na rin niya, past na. Hindi po maintindihan, hindi ko pa ika nagagawa hindi ka pa naman buhay nung ikay pinatawad. At least meron po tayong revelation. Kasi revelation po yan. Yan po ay, kung hindi ipapahayag sa'yo, hindi mo maunawaan. Tatanggapin mo yung maling aral na naging parang tunay kasi yun ang araw-araw mong pinamumuhay. Nakala mo'y totoo. Kaya pagdating sa pagpapatawad ng kasalanan, ang daming ginawa ng tao, ang daming hakbang, ang daming rules. Merong nagkukulong sa kuweba, merong hindi kumakain, merong sari-sari, merong naglilista ng 2 coupon band na listahan at dadalhin sa paanan ng krus at susunugin. Tapos yearly, yun na naman ang gagawin. Daig mo pa ang daig pa natin ang mga Hudiyo na ganun din ang ginagawa. Parang walang nangyari ang ginawa ni Kristo. Di ba? Tayo ay pinatawad ng Panginoon. Kaya yung pong dugo ng toro at saka ng kambing o ng mga bulls, yung po ay alaala ng mga kasalanan ng tao. Pero yung dugo ng kordero ng Diyos ay pag-alala na tinapos ng gawa at pinatawad na ang lahat ng kasalanan. Amen? Magkaiba po yun. Yung isa, reminder ng kasalanan. Yung isa, reminder ng complete forgiveness of Christ. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Kaya sa Hebreo 10:14, napakaliwanag. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon. Gano'ng kahaba ang kasakdalan mo, ang pagiging banal mo? Sa habang panahon Ang mga pinababanal. Saan niya tayo pinababanal pa? Sa ating behavior, sa ating isipan, sa ating emosyon na nagdaramdam, sa pag-iisip na hindi ayon sa kalooban ng Diyos at sa ating mga asal, kilos, gawi, gawa.
Kaya nga may kislot. Ang tawag natin, may kislot. May saltik o mayroong kaunting sabit. Pagdating sa behavior, doon po tayo pinababanal ng ating Panginoon. At lahat tayo ay on process. Walang tao na nakasakdal na sa kanyang behavior. Okay? Nasaan na tayo? Nangihina na. Nalolobat na agad. Filled with the Spirit, yan po ang title natin. Huwag po natin kalilimutan, yan po ang iuuwi natin. Filled with the Spirit. Sa Ephesians 5:17 verse 18, sa NIV, sabi po diyan ay, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. May dalawa pong bagay na pagpipilian ka dyan. Yung ikaw ay maging foolish, pero sabi doon, do not. Imperative po yan, hindi po yan suggestion na pwede bang hindi ikaw maging stupido. Pwede bang ikaw ay hindi maging walang alam? Sabi doon, do not be foolish. But, yung isa, understand what the Lord will is. Dalawang bagay. Para sa dalawang bagay sa verse 18. Ano na yung bagay na gagawin ng isang foolish? Yung mag-inom. Kaya sabi, do not get drunk on wine. Yung maglasing. Which leads to debauchery. Ano yun? Pagkakabahagi, pagkakagulo. Instead, ano yung mabuting bagay? Yung the Lord's will be filled with the Spirit. So, kung ikaw na may matalinong tao at papipiliin ka, anong gusto mo? Be filled with the Spirit o ikaw ay mag-inom? O, di be filled with the Spirit, tapos na ang ating preaching. Kasi sa halip na ikaw ay maging haling, duling at praning sa alak, na pinagmumulan ng ano sabi doon, pagkakabahabahagi, eh di ikaw ay maging foolish. At minsan na naman tayong naging foolish. Ako, inaamin ko, na ako'y naging mangmang pagdating sa alak. Ay, talagang nakakauwi ng hindi alam. Di ho ba? Humihiga sa putikan. Walwal eh. Ubus ang lahi, ubus ang pera, ubus ang lakas, ubus ang isip, ubus ang huwisyo. Kaya nga praning haling tayo sa alak. Sabi doon, yung foolish na yan ay kamangmangan. Yan ay unwise. Yan ay ikaw ay inconsiderate. Eh bakit pag uuwi ka, ikaw pa ang galit? Hirap na hirap yung iyong asawa, hirap na hirap yung mga anak mo, bubugbugin mo pa. Eh kasi nga inconsiderate ka eh. Pinifilled ng spirit, ng wine, yung iyong pagkatao hanggang sa mawalan ka na ng ulirat. Kaya hindi ho totoo yung banayad whiskey. Alam niyo yung kay Dolphy, umupo, mag-relax, alsin ang sapatos, magtagay, banayad whiskey. Parang dragon pala. Inumin pala ito ng demonyo. Hindi rin tunay na ang Hinebra, ang tunay na inumin ng tunay na lalaki. Hinebra! Tunay na inumin. Ano yan? Sabi doon, inumin ng tunay na lalaki. Eh, paano kung hindi umiinom yun? Hindi tunay na lalaki. Eh, kaya nga tinutokso eh. Lalaki ka ba? Hinebra! Yeah, kaya tayo napainom nung una. Taas ang kamay na nag-iinom, huwag na. Si Pastor James. Napaka-honest ni Pastor James. Talagang santo ka nga. Lahat tayo na-influensya kasi sasabihan ka ng bakla eh. Ginawa ng vitamin at supplement ang alak. Mas una pang binibili kaysa doon sa tuition ng anak. Di ba't ganyan dati yung tayo? Amen? At hindi lang naman po yung mga bagay na yan ang ikinalulunod natin. Hindi lamang po yung mga bagay na yan ang nakalalasing. Minsan yung pagmamahal mo sa pera, nakakalasing din yan. Wala ka nang inintindi. Nakalimutan mo ng Diyos. Kasi lasing na lasing ka sa pagmamahal sa pera. Pera, pera, pera. Money, money, money. Papaano ka magkakamal ng salapi? Nakalimutan na ang ating Panginoon. Lord, magkatrabaho lang ako. Yun. Magkatrabaho lang ako. Lord, baka abroad lang ako.
parehas lang. Pangakong mapapako. Basta ang tao nagsalita, napakalaki ng tsansa na ito ay mapapako. Buti na lamang sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? Pulakpakan ho natin ang Panginoon. Pwede ka ring malunod o malasing sa katanyagan. Pwede ho yan. May mga taong nagpapakalunod sa mga ganito, sa kasikatan. Napakarami pa ho, hindi lamang alak ang pwedeng makalunod sa atin. So ano ang ibig sabihin ng be filled with the Spirit? Para maintindihan ho natin yan, kailangan ho nating maintindihan yung dalawang bagay. Yung indwelling of the Spirit at saka yung infilling of the Spirit. Palag ho ba kayo doon? Dapat nating maintindihan yan. Kailangan nating maintindihan yung bagay na yan para hindi ka malito. Para malaman mo, abay, ang Espiritu Santo, bakit kailangan ako'y mapuspos pa? Ano? Ang indwelling kasi, ang ibig sabihin, Roma 5:5, sabi doon, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ano daw po, ibinuhos na sa ating mga puso. Nasaan daw ang pag-ibig ng Diyos? Nasa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tanong, pag ipinagkaloob, reward o regalo? Regalo. Hindi mo na kailangan paghirapin ang sarili mo para makuha mo yung isang iniregalo na sa'yo. Kaya ang banal na Espiritu, yung Espiritu Santo ay ipinagkaloob sa atin, number 1, yung indwelling regalo. Masaya ho ba kayo at may regalo kayo na Espiritu Santo? Tingnan naman natin kung anong uri o anong gagawin ng Espiritu dito. Sa Juan 14:16-17, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. Anong layunin? Ipagtatanggol ka. Na magiging kasama ninyo hanggang kailan? Magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo. Sabihin mo nga, nasa akin ang Espiritu Santo. At siya ay aalis pa, hindi na. Pag sinabing mananatili, siya ang may nais, hindi ikaw. Kahit ayaw mo na, malibang, kahit sabihin mo ayaw mo na, nananatili pa rin siya. Conscious ka man o hindi, nananatili siya. Mas maganda kung conscious ka na ngayon na nasa sa iyong Espiritu Santo. Dati, hindi natin alam na siya pala yung umaalis. Aba, nakagawa ka ng kasalanan, umaalis. Sino magtatanggol sa'yo? Wala. All by myself. Kaya gagawa ka na ng gagawa ng lahat ng mga bagay para bumalik uli, kawayan mo, lundagan mo ang Espiritu Santo, higitin mo, iyakan mo. Pero yun naman pala, siya pala ay nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Kaya huwag nang kakanta ng Come Holy Spirit. Sabihin mo na lang, thank you, Holy Spirit. Amen? Kaya number 2, yung indwelling, He will remain forever. Magkaiba po ang indwelling at saka infilling. Mamaya makikita ho natin ang diferensya ng dalawa. Dito, ini-establish lang natin ang Espiritu naririyan na. At ang kanyang pangako ay mananatili siya magpakailan-kailan paman. Efeso 1:13 and 14, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Ano daw po ang magandang balita? Anong dulot niya? Narinig mo na yan, kaya ikay meron niyang kaligtasan ngayon Sumampalataya na tayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yung sinabi natin kanina, ito yung regalo. Ipinagkaloob na sa atin ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin
hanggang sa makamta natin ang lubos na kaligtasan. Ano po yung lubos na kaligtasan? E di yung talagang ikikasama na ni Lord sa langit. Yun ang lubos na kaligtasan. Meron ka ng glorified body, pinalta na yung katawan mong nabubulok, ng hindi nabubulok, eh di yun yung lubos na kaligtasan. Pero ang mahalaga po nito, sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. At ang kanyang hangganan ay hanggang sa makamta natin ang lubos na kaligtasan. Amen, pwede pang palakpakan natin. May tataka ng Espiritu Santo. Di ba pag nagpapadala tayo ng Koreo nung unang-unang panahon pa, pag walang tatak yan o walang selyado, hindi yan tatanggapin. Para ma-process nila, mapadala halimbawa sa Timbuktu Island. Kailangan merong selyado, may stamp. Ito, meron tayong selyado hanggang saan? Hanggang langit ang selyado natin. Kaya number 3, yung indwelling na yan, we are sealed by the Holy Spirit. May tataka na. Kaya hindi ka na matatataka ng 666. Di ba dati noon, uy, wag ka magpapatatak ng takot na takot ka dahil baka matatakan ka ng 666. Huwag kang magpapa-implant ng mga microchips kasi yan ay tatak ng 666. By the way, pag dumating ang mga panahong ito, wala na ho tayo dito. Tinubos na tayo ng Panginoon, bumalik na si Kristo at kinuha ka na, iniahong ka na sa sanlibutan ito. Wala ka na dito. Kaya hindi mo nakatatakutan ang 666. Biruin mo, lahat tayo magpapatatuwi ka sa noo ng 666. Kasi doon nilalagay sa noo, 666. Biruin mo lahat kayo naka 666. Ang pangit naman, pare-parehas ang tattoo natin. Buti na lang, ibang tattoo ang natanggap natin. Ibang selyado, ibang tatak ang natanggap natin. Ito'y ang tatak ng Espiritu Santo. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang Espiritu Santo? Alam nyo, ang isang layunin ng Espiritu Santo ay aliwin ang mananampalataya. Lalo sa panahong ito, tumingin ka sa mundo kung masasayahan ka. Makinig ka ng balita kung masasayahan ka. Manood ka ng Facebook kung masasayahan ka. Kailangan ng mga aliw at yun ay ang banal na Espiritu. Napakarami pa hong verse. Hindi lamang po yung mga verse na yan nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay nasa sa atin at hindi na mawawala. Kung iisa-isahin ko po, ay napakahaba ng ating preaching. Abutin po tayo ng hanggang hapon. Pero kayo na lang po ang magsuri. Sabi sa Romans 8:11, ang Espiritong bumuhay kay Kristo ay siya ring nasa sa inyo ngayon, na nakatira sa inyo. Gaano katinding kapangyarihan yung bumuhay kay Kristo? The same Spirit, walang pagkakaiba, ay nakatira sa atin. So anong kaya niyang gawin kung siya'y nakatira sa iyo? Anong hindi niya kayang gawin sa mga problema mo kung siya'y nakatira sa iyo? Anong hindi niya kayang gawin para harapin mo ang buhay na ito kung siya'y nakatira sa iyo? Ang sabi nga doon dunamis yun ang grabing kapangyarihan. Pag samasamahin ang lahat ng power, yung dynamo ng buong mundo, hindi may kukumpara doon sa kapangyarihan. Pero may ibinangon si Kristo sa patay. Anong kapangyarihan ang makabubuhay ng patay? Magandang balita, nakatira yun sa atin. Amen? Kaya lahat ng bagay na pwede kong gawin at kayang gawin ng Espiritu Santo, merong potential, yung indwelling, kayang gawin. Nakuha ninyo? Ibig sabihin, yung paninirahan, handang gumawa ang Espiritu Santo. Ang tanong na lamang ay, willing ka ba? Willing ka bang mapuspos o pabayaan ang Espiritu Santo na manguna sa ating mga buhay? Kaya dadako tayo sa infilling. Yan. Meron pong dalawang salita na ginamit patungkol dito sa infilling of the Holy Spirit. Unang salitang ginamit sa Grego ay pimplemi. Pimpolmi. Ang Greek word na pimplemi ay ibig sabihin to be filled
to accomplish, person to be filled, holy, imbued, o impluensyahan yung taong yun. Ibig sabihin, itong unang pagkabanggit na ito ng pimpleme, ito ay ginamit doon sa paggawa ng church. Sa Book of Acts, kung saan ipinangangaral ang mabuting balita. Pansinin po natin doon sa Acts chapter 2 verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Sinong pumuspos at nag-enable? Ang Holy Spirit. Para makapagsalita sila at maipangaral nila yung mabuting balita doon sa napakaraming tao, pero iba't ibang wika. Itong mga taong ito'y binigyan ng kapuspusan, hindi naman nila alam ang sinasabi nila, pero naiintindihan ng mga nakikinig. At sila'y tumanggap lahat sa Panginoon. At ang naligtas nung panahong yun ay 3,000 mga tao ang naligtas. So yun ay one-time act. Hindi yun nangyari pa doon kung mababasa natin sa iba pang mga verse. Sa Gawa 4, 7, and 8, dito ay may istorya ng lumpo na pinagaling. Kung naaalala ninyo, sina Pedro, pinaharap nila ang mga apostol at tinanong sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito. Kasi pinagaling o pinalakad. Sabi, pilak at ginto, wala ika ako, pero sa kung sino yung nasa sa akin, si Jesus ng Nazaret ay siyang ibinibigay ko sa iyo. Lumakad ka, tumayo at lumakad. Hindi lamang lumakad sabi doon, lumukso Nagalak. Kaya pinaharap nila ang mga apostol at tinanong ng mga sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, pinadawanag niya, yun, si Jesus na inyong ipinako. Kaya galit na galit itong mga taong pinakitaan ng kagalingan. Pero yon ay one time ding nangyari. Acts 4:31. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Pinuspos sila ng Espiritu Santo pagkatapos ay ipinangaral nila ang salita ng Diyos. Yung salitang pimpleme po, ini-implies niya yung single event taking place and empowering believers for a work of service. Pero hindi po natin ibig sabihin na nangyari doon sa Book of Acts ay hindi na mangyayari ngayon. Pwede pa rin mangyari po yan, yung ginagawa ng Espiritu Santo. Ang pangalawa pong Griegong salita ay ito, yung pleroo. Yan po ay masusumpungan natin doon sa text na Efeso 5:18. Yan pong Greek word na pleroo ay ibig sabihin to make full. Yung ating espiritu, full na. Pero yung iyong behavior, yung isip mo, kailangang mapuno yan. Amen? Sabi ko sa Colossus 2:10, kaya't kayo'y ganap na. Saan? Sa ating espiritu, kayo ay puspos na. Kayo ay kumpleto na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Yung iyong espiritu, kapatid, kumpleto na yan. Yung new creation man mo, ligtas na yan, forever justified, forever ng banal. Ang paghuhugas na kanyang ginawa ay sapat na. Ikaw ay hinugasan, ikaw ay pinabanal, ikaw ay binukod. Wala nang gagawin sa iyong espiritu. Ready na yan. Ready na yan. Papunta sa langit. Selyado na yan ng Espiritu Santo. Pero pagdating natin sa ating behavior, sa ating kaluluwa, yan yung on process. Kaya sabi dito, yung pleroo, to make full, ang pagkabanggit po dito. Sabi doon sa teksto, huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Totoo naman po. Sa halip ay dapat kayong mapuspos. Dapat kayong mapuspos. Pag sinabing dapat, may suggestion ba para hindi maging dapat? Hindi yung suggestion ng pagiging dapat. It is a must. Ang pagkasulat po dyan sa Griego ay present imperative. Ibig sabihin, kung gagawin mo yan, dapat araw-araw.
Bukas, present imperative pa rin po yan. Sa makalawa, yung pa rin ang utos. Anong utos? Dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Nais mo bang mapuspos lagi ng Espiritu? Amen. Bakit naman? Kasi sa Efeso 5, 8 and 9, ito po ang konteksto, dati yun. Kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon ay nasa kaliwanagan na. Nasa na daw po na tayo ngayon? Nasa kaliwanagan na. Nasa liwanag ka na. Sa ibang salin, ikaw ay liwanag. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Verse 9, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Application, ano ang ginagawa ng isang taong nasa liwanag? 3. Mabuti, matuwid, totoo. Amen? So, yun na po agad ang application. Meron kang 3 bagay na iisipin. Mabuti pa ang gagawin ko mamaya. Matuwid ba? Totoo ba ito? Dahil ako na may nasa liwanag na, ito ang aking mga gagawin. Kaya't mag-ingat kayo. Yan. Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. May tsansa na ikaw ay mamuhay ng mangmang. Pero ang sabi doon, mamuhay kayong matatalino. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Sinabi po ito, napakatagal na panahon na. Lalo na ngayon. Sumama na ng sumama ang mundo. Yung katotohanan, binabali ng kasinungalingan ngayon. Ang hirap. Kung wala ang Espiritu Santo at hindi ka mapupuspos, mahirap mamuhay sa iyong sarili. Hindi mo malalaman ang katotohanan, walang aaliw sa iyo, walang magtatanggol sa iyo, walang magpapaunawa sa iyo ng mga dapat mong gawin, walang magleled sa iyo kung hindi natin i-acknowledge ang kapuspusan ng banal na Espiritu. So, ang ibig sabihin pala ng infilling ng Holy Spirit ay pamumuhay na nararapat sa mga taong nasa liwanag na. Amen? Kaya tayo nais mapuspos sapagkat nais nating mamuhay ng nararapat. Yun, nandun po sa verse 8 na dapat tayo ay namumuhay ng nararapat dahil tayo'y taong mga nasa liwanag na. Hindi ibig sabihin ng mapuspos ng Espiritu ay para bang wala pa ang Espiritu. Pinag-aralan natin kanina, nasa sayo na. Kundi hinahayaan natin na ang Espiritu ang masunod sa lahat ng parte ng buhay natin. Sa ating isipan, sa ating damdamin, sa ating pananalita, at sa ating kilos at gawa. Nakuha ho natin, hinahayaan natin ang Holy Spirit. Kasi siya, sabi doon, the Holy Spirit is resident in every Christian. Nasa sayo na yan. But He wants also to be president of your life. Amen? Gusto niya, gusto kong pamahalaan ka dahil alam kong mabuti sa iyo ito. Meron kang tsansang magkamali, pero ako hindi. Dahil ako'y naroon na. Ang hahakpakan mo yun, naroon ang Diyos. Naroon ang Espiritu Santo. Alam kong mali ang gagawin mo. Ang tanong, iaalaw mo ba siya na maging president ng ating mga buhay? Hindi lang siya nakatira sa iyo, pero ikaw pa rin ang nagkukontrol ng iyong sarili. Hindi mo siya sinasangguni sa mga desisyon. Ikaw pa rin ang bahala sa iyong buhay. Amen? Kaya, tayo ay filled by the Spirit. We are led by the Spirit. We are also walking by the Spirit. We walk by the Spirit. Kaya madali ka na makalalakad ngayon. Tingnan si Jesus sa 4:1 and 2. Look. Then Jesus being filled. Kung ang ating Panginoong Hesus nga, napuspos ng Espiritu Santo, how much more tayo ng mga Kristiyano na nabubuhay pa dito sa mundong ito. Then Jesus being filled with the Holy Spirit
returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. Ay kailangan ho natin, kapag dumadaan ang mga tukso, mga pagsubok, kailangan natin ang kapuspusan ng Espiritu Santo para magabayan tayo at maka-escape tayo sa lahat ng palaso na ginagawa ng kaaway sa atin. Mandaraya ang kaaway. Pwede niya tayong pagkagalit-galitin. Pwedeng gumawa siya ng paksyon kahit wala. Pero kapag ikaw ay puspos at pinapatnubayan ng Espiritu Santo, nandyan, tinetem ka. Pero alam mo, ang kalooban ng Panginoon. Tinukso siya. Kung ikaw ang tunay na Diyos, gawin mo ngang tinapay ang bato. Kaya ba ni Jesus yon? Kaya. Pero sabi niya, hindi lang naman dyan nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng aking Ama. Amen? Kung si Jesus ay filled and led by the Spirit, tayo din naman ay kailangang mapuspos ng Espiritu Santo. Araw-araw, minu-minuto, sigu-segundo ng ating buhay. Amen? Bakit kailangan mapuspos tayo ng Espiritu Santo? Kasi walang ibang pupuno sa'yo. Hindi mo kayang punuan ang iyong sarili. Ano ipupuno mo sa iyong sarili? Sama ng loob, kalungkutan, iyamot, galit, baltik, barino, kayanguran, kayabangan, inggit, kasinungalingan. Yan ang posibleng pumuno. Kung hindi ang Espiritu Santo. Amen? Wala. Kailangan natin ang pagpupuno o kapuspusan ng Espiritu Santo. Pag wala ka niyan, pupunuin ka ng sorrow. Sa John 16:16, nung aalis na si Jesus, napuno ng pagdadalamhati ang mga naglantang gulay. Nung kasama nila si Jesus, happy sila. Pero nung sinabi niya na ako'y pupunta na sa Ama, nalungkot, punong-puno sila ng hinagpis. Di ba't ganyan din naman nangyayari sa atin pag meron tayong mga kasama sa buhay, asawa, anak, magulang na umalis na, nalulungkot tayo. Kung hindi tayo nagpapapuspos sa Espiritu Santo, ang haba ng pagdadalamhati natin. May baba ang luksa na, mayroon pang 40. Ang dami sa pag-alala mo, ng kalungkutan mo. Mayroon pang death anniversary. Pero may pagdiriwang mo yung pagluluksa mo. Paano may pagdidiwang yung pagluluksa? Kung wala ang Espiritu Santo, punong-puno tayo ng kalungkutan sa buhay. Sad. Lonely tayo. Kahabag-habag. At marami, hindi naman huwag mangyari, marami ang kinukuha ang buhay ng kanyang sarili dahil sa labis na kalungkutan, nadidepress, nawawala na sa isipan, nagpapatiwakal dahil sa labis na kalungkutan. Kailangan ba nating mapuspos ng Espiritu Santo lagi? Yes, huwag nating hayaan na tayo mapuspos ng mga bagay na ito. Ano pa? Puspos ng galit. Luke 6:11. Naggit-ngit sa galit ang mga Pariseo kay Jesus. Sa ginawa niyang kabutihan, kagandahan, pagpapagaling, pagtulong. Ang return, ginawan pa siya ng masama. Napuspos, ang sabi doon, napuspos ng galit. Pagpuspos ka ng galit, may nagagawa ka Laging negative. Tama ho ba? I-unblock ko na ito. Pag nagagalit ka, hindi naman nagla-like. Aanhin pa yung friend kami, pero hindi naman Marami tayong nagagawa pag galit. Nagkukulay green tayo. Lumalakas ang ating masamang lahi. Nag-iisip tayo ng kung ano pwede nating gawing masama laban sa ating kapwa. Yung mas masahol pa doon sa ginawa sa iyo. Pag hindi ka puspos, pag hindi tayo puspos ng Espiritu Santo, pwedeng magkatsansa yung galit. Ang hirap nung nanahanan na
yung galit sa puso ng bawat isa. Mahirap din ang galit, laging galit. Nangangatal ka, pupunta ka sa CR, nangangatal ka pa rin, hindi lumabas, hindi ka makahinga ng maluwag, wala kang space na maikutan. Hirap ho eh. Kayo pinahihirapan paggalit. Para kang sasabog ka. Pwede rin naman na inggit. Sabi doon sa Acts 5:17, na inggit ang mga Pariseo at Saduceo sa mga apostol, kaya sila ipinakulong. Napakasamang kaibiganin ng inggit. Amen? Napakasamang patuloyin sa bahay mo, sa templo mo, ang inggit. Kasi walang katapusan na sasabihin niyan sa iyo na kulang ka, kulang ka, kulang ka. Eh, inggit eh. Bumili ng rep. 100 cubic feet. Ay, ang bibilhin ko yung hanggang langit na. Walang katapusan pag pinanirahan tayo ng inggit. Amen? Kaya huwag po nating pababayaan ang ating mga sarili na manahan o mapuspos tayo ng mga bagay na ito. Amen? Rather, dapat tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Kasi kontrolado tayo ng kung ano ang pumupuno sa atin. Kontrolado tayo niyan. At wala kang magagawa kundi ibigay ang hilig at yung consequences na pwedeng mangyari doon sa aksyon na gagawin natin. Kaya, nais ng Espiritu Santo na lagi tayong feel. Nasa iyo na eh. Naninirahan na sa iyo. Ang maganda nito, kaya pa rin niyang manguna at pangunahan ka. Yung magagandang plano niya na sinasabi sa atin, nais niyang manguna. Kaya mahalagang lagi tayong puspos ng Espiritu Santo. To be filled, yung pleroo is to be one heart and one mind with the Spirit. Ang ganda. Punuin mo na nga ng isipan ko, may bagay akong gagawin. Lord, punuin mo ang pagdidesisyon kong ito. Lord, punuin mo ang gagawin kong ito. Eh kasi di ba sa isang basong tubig, pag pinuno mo yan hanggang doon sa brim, doon sa dulo, wala nang pwedeng ilagay. Yun ang ibig sabihin ng puspos. Ngayon, kung puspos ka ng Espiritu Santo o puno ka ng Espiritu Santo, walang tsansa yung mga soro, yung inggit, para makapasok kasi puspos ka eh, puno ka. Kaya mahalagang mapuspos ka. Ibig sabihin, lagi kang kaisa ng puso at isip ng Espiritu Santo, iisang inyong linyada. Ang inaayawan ng Diyos, inaayawan mo din. Ang ikinagagalak ng Diyos, ikinagagalak mo din. Yun ang one mind. Efeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Eh bakit naman napipighati? Na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Yun, sa 31, kaya napipighati ang Espiritu Santo, napakaliwanag. Lahat ng kapaitan, yung sinabi ko kanina, pait na pait ka, sama ng lasa. Lahat ng kagalitan, lahat ng pagkakaalit, lahat ng kadaldalan, panglilibak, ay mga alis nawa sa inyo. Pati ang lahat ng masasamang akala. Masamang akala yan eh. Akala mo lang yan. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Bakit daw napipighati ang Espiritu Santo? Kasi sa halip na siya ang manguna, ikaw ang nanguna. At ang pangunguna, ikaw ay nasaktan. Bakit? Anong ginawa mo? Ay doon ka naglupagi sa verse 31. Doon sa mga kapaitan, doon ka napapunta. Kaya siya'y napipighati, nalulungkot. Yan naman hindi ko kalooban sa iyo Kung ikaw naman pumayag na patnubayan ko, hindi naman mangyayari na sa iyo yan, mga consequences na yan
May mga desisyon ho tayo sa mundong ito na may consequences. May consequences na madali at mayroon pang habang buhay. Halimbawa, ikaw ay nangaliwa. Nagkaanak ka doon. Habang buhay mo yung consequences. Susuportahan mo yung anak mo yon. Pag-aaralin mo. Meron din namang mga consequences na alam mo nang bawal, ginawa mo pa. Madali ito. Sabi doon, bawal tumawid. Consequences ho yan, tumawid ka pa rin. Nabunggo ka, ay buti kung patay. May iksing consequences, go to heaven ka na. Eh kung ikaw ay naparalisa, mahabang consequences ito. Eh kung ako lamang ay sumunod, na hindi na ako tumawid, na hindi na ako nagte-text habang tumatawid at tinitingnan ko yung sasakyan. Di sana hindi ako nabunggo, sabi ng mga taga Batangas. Amen? Hindi ho sinasabi natin na wala ng consequences ang mga kasalanan ginagawa. Meron hong consequences yan dito. Eternally, wala na. Dahil pinatawad na yan ni Kristo, pero magsasuffer ka dito. At yan, pag tayo ay nagtakda sa ating sarili ng lahat ng kapaitan, pinabayaan ho natin ang ating sarili, nilagyan ho natin, come, lahat, pasok. Lahat ng paninira, panlilibak, sabi doon, lahat ng masasamang akala, welcome. Eh di napipighati ang Espiritu Santo. Doon napipighati kasi hindi tayo nagpasakop ng lubusan sa Espiritu Santo. Bakit kailangan tayong araw-araw na mapuspos ng Espiritu Santo? Para hindi ka na masaktan. Para hindi ka na makaranas pa ng kapaitan. Para hindi ka na magkameron ng maling desisyon. Mabawasan ang, kung hindi man mawala, mabawas-bawasan na mga maling desisyon. Kasi hindi mo hinayaan ang Espiritu Santo na manguna sa iyo. Di ba tama yun? Kapag pinayagan natin ng Espiritu Santo, tingin nyo, pababayaan tayo ng Espiritu Santo sa maling desisyon? Hindi. Kaya sa bawat pag-iisip, sa bawat pagdidesisyon, ating hayaan ang Espiritu Santo na manguna. Makinig tayo dahil siya na may nagsasalita sa ating puso. Sinasabi nga niyang ikaw ay anak ng Diyos. Pinatitibay nga niya ang ating loob, ay how much more kung may mga problema o pagsubok. Willing siya at able na ikaw ay tulungan. Para hindi na masyadong masaktan ng ating mga heart. Para hindi na masyadong ang dami-daming band-aid solution na ginagawa dahil ang dami din namang kalungkutan. Gusto ba niyo ng masayang buhay? Yung konting-konti na lang ang iniisip na problema. Kasi halos puro tama na ang ating pinaggagawa dahil tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Hindi perfecto. Meron pa rin tsansa kung hindi tayo magpapasakop sa Espiritu Santo. Pero spiritual maturity, yung paglagaw natin, nababawas-bawasan na ang mga palpak natin sa buhay. Yung ating mga emosyon, nakokontrol-control mo na. May self-control ka na. Nakatira ng Holy Spirit, meron yung fruit of the Holy Spirit. Ikaw na lamang ang mag-a-adjust ng tono ng iyong galit, tono ng iyong boses. By the way, hindi naman galit ang mga Batanggenyo pag malakas ang boses. Nagkukwentuhan lang. Tuloy! Ibigay mo nga yung hiniram yung kayuran. Ganyan lang talaga ang Batanggenyo. Medyo mataas ang tono. Pero hindi po yung galit. Ang hirap na din nasa patay. Magbabati ang layan, lakas ng boses. Pansinin nyo, sa patay, masasaya yung mga may ingay. Sa bagay, ang patay naman ay hindi na nakakarinig eh. Iwas-iwasan para maiwasan. Sabi ng Espiritu, ayoko nang mapighati ako dahil mali ang decision mo. Kaya hindi ka nakakanta nung kinakanta na maraming winasak na tahanan dahil mali ang desisyon. Marami ng pusong nasugatan dahil mali ang naging desisyon. Alam niyo yung kantang yon?
Kasi marami ka rin naman tuksong, in-entertain. Kaya nangyari ang mga bagay na. Pero kung puspos ka ng Espiritu Santo, kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus, kahit siya'y tinutokso doon, hindi na nagumpay si Satanas para ibagsak si Kristo. At the same time, kailangan natin ng Espiritu Santo. I-notice nyo, kapag araw-araw, puspos tayo ng Espiritu Santo, hindi tayo puspos ng barino at kulakatok sa ulo. Pansin na pansin mo yung malaking epekto nito. Hindi maliit na epekto, napakalaking epekto nito sa buhay natin, sa ating pakikipagrelasyon sa ating asawa. Subukan natin, lahat, tayo. Manalangin tayo every morning, magpapuspos tayo ng Espiritu Santo. Kung dati, ngawa ng asawa mo maririnig, sa umaga, Han, kain ka na. Ba, nag-iba. Di ba? Kasi napuspos ng Espiritu Santo. Ang mga lalaki naman, pag naligo yan, talsikan lahat Kung saan iniiwan. Ang mga babae naman, masinop, Ay na, iniwan mo na naman din ang iyong brief. Saan mo na naman tinapon ng iyong tubal? May lalagyan tayo ng tubal. Ang mga bata, hindi pa Pero pag puspos ng Espiritu Santo, testingin nyo bukas ng umaga. Testingin nyo. Ibang-iba na ang asawa natin. In fairness, asawa ko, napakabait ng asawa ko. Yo! Alam nyo nahahaba pa pero may kwento ako para sa mahabang relasyon. Gusto ba niyong malaman? 44 years. Ito lang ang sekreto. Tinanong yung lalaki, bakit napakasaya at nakarating kayo? Sa Amerika po, bihira ang 44 years. Laging nagdi-divorce, laging naghihiwalay. Tinanong niya yung lalaki, sabi niya, kasi lagi kong sinasabi ay, yes, babe. Lahat na sasabihin ng asawa ko, yes, babe. Kaya pala, yung pala ang sekreto, dalawang napaka-powerful na salita, yes, babe. Kung gagayanin naman po natin mga lalaki, huwag niyong gagayanin word by word, sabihin mo, yes, darling. Pag nag-yes, darling ka, walang away. Caught in Providence po yun, yung programa ni Frank, doon sa Providence, kasi nga, caught in Providence, nahuhuli, tapos babayaran nila ng fine. Wala tayong perang pambayad. Meron, sabi ng babae. Yes, babe. Walang away. Sabi doon, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Testingin niyo po bukas. Pagpuspos ng Espiritu, makaka-apekto po ito ng malaki sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang. Kung pati aso, mararamdaman po yan. Pag ikay puspos ng Espiritu Santo, pusa man yan. Dahil ibang-iba ka na Sa iyong mga empleyado, kung ikaw ay manager, kung ikaw ay boss, ibang-iba po kapag puspos ng Espiritu Santo. Every vital social interaction is to be impacted by the Holy Spirit. Na-influensyahan ka na ng Espiritu Santo. Hindi ka na magsusungit. Amen? Summarize po natin ang ating pinag-aralan. Being filled with the Spirit is not only a single event. Hindi siya isang event kagaya ng indwelling. Indwelling, isang buhos. Nung tinanggap mo si Kristo, nanirahan sa yung Espiritu Santo. Pero ang infilling, yan ay continual process. At yan ay nagbubunga ng paglago sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa, at sa iyong gawa. Habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya. At yung ultimate niyan, nag-glorify ang God sa buhay mo. Amen? Yan yung espiritu, yung infilling, hindi siya one time. Kaya dapat i-acknowledge natin lagi ang Espiritu Santo na laging manguna sa ating buhay. May desisyon kang gagawin bukas, mamaya. Holy Spirit, ano po ang kailangan kong gawin? Puspusin mo ako ng kaalaman sa mga bagay na to. Hindi po yan one time. Yan ay habang narito tayo sa mundo. Gamitin mo, sabihin mo, pagpasyahan mo na lagi kang mapuspos ng Espiritu Santo. Sapagkat pwedeng hindi mo pagpasyahan. Amen? Pwede ikaw ang magpasya.
Tapos saka ka na lang babalik noong may damage na, nung napighati mo na ang Espiritu Santo, noong ikaw ay nagkamali na. Bago pa humakbang atin ng isang guni sa banal na Espiritu. Ano ang ating uuwing katotohanan dyan? Allow the Spirit to have freedom and constant control of our mind, our emotions, and our will. In short, let us be filled by the Spirit. Pwede ba natin palakpan ng Panginoon? Tayo pong manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami na binigyan mo kami ng Espiritu Santo. Ang nais po namin ngayon, Panginoon, ay lagi kaming puspusin o mapuspos ng Espiritu sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa aming isipan, sa aming damdamin, sa aming mga gawa. Sapagkat kung sa amin kami, sa lakas namin kami magre-rely, Panginoon, wala kaming magagawa, Panginoon. Tanging ang kalooban mo, ang banal na Espiritu, na siyang tumitira sa amin ngayon, ang siyang may kakayanan na makita, Panginoon, ang aming future, at ang magiging kalalabasan nito. Kaya, wini-welcome po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna, pagpuspos sa buhay ng bawat isa. At kung ikaw ay naririto ngayon o nanonood na hindi mo pa natatanggap ang Espiritu Santo, matatanggap mo yan sa pakikipag-isa mo sa ating Panginoong Jesucristo. Paniwalaan mo na siya ang ating Panginoon, na siya lamang ang makapagbabayad, makapagliligtas ng iyong kaluluwa. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak. Ako po ay mapapahamak. Kung wala ka sa buhay ko. Kung wala ka sa buhay ko. Naniniwala po ako Naniniwala po na kayo'y ako namatay sa krus na kayo'y namatay sa krus para sa lahat kong kasalanan. para sa lahat kong kasalanan. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang Panginoon, bilang bilang tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Tinatanggap ko din Tinatanggap ko ang din Espiritu Santo ang Espiritu Santo na siyang garantiya na siyang garantiya ng aking ng kaligtasan. aking kaligtasan. Salamat po Salamat po sa buhay na walang sa hanggan buhay na walang hanggan na iyong ibinibigay sa na akin iyong ibinibigay sa nang akin walang bayad. nang walang bayad. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede ba tayong pumalakpak sa Panginoon? Panginoon, naririto kami. Nilalapit po namin mga kapatid, anuman ang kadahilanan ng kanilang pagpunta rito. Bukod sa pagsamba namin sa inyo, bukod sa pagbibigay namin ng pasasalamat sa inyo, itong aming kalooban, Panginoon, ay isinusuko din namin sa inyo, Panginoon. Kung mayroong mga inggit, galit, sama ng loob, mga nakasakit sa damdamin namin, for the past few days, Panginoon, o napakahaba na ng panahong ito, hindi lamang araw, lumao na ng taon, dekada, na sa mga panahon na lagi naming naaalala ang bagay na yon ay nagdudulot pa rin sa amin ng kapaitan, nagdudulot sa amin ng stress, nagdudulot sa amin ng kalungkutan. Hayaan niyo po na padaluyin, puspusin, hugasan ng Espiritu Santo ang lahat ng ito, Panginoon. Hayaan niyo po na hugasan ninyo, Panginoon, ng banal na dugo ni Kristo ang lahat ng nagdudulot ng kalungkutan sa amin. Sapagkat ang nais po namin ay makalakad lamang na may kabanalan, may kagalakan, malayang humaharap sa mga tao, malayang lumalakad, Panginoon, nang walang sama ng loob kahit kanino man. Panginoon, wala namang imposible sa iyo, o Espiritong Banal, sapagkat tunay nga na kung paano si Kristo ay naibangon mo buhat doon sa kanyang kamatayan, dinala sa luklukan ng Ama na upo. How much more naman ang aming mga emosyon, Panginoon, ay kayang-kaya mo rin baguhin, bigyan ng kaginhawaan, Panginoon, yung mga bagay na nagpapasikip ng aming paghinga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang sabi doon ay magpatawaran kami gaya ng pagpapatawad mo, Kristo sa amin. Anong uri ng pagpapatawad ito? Unconditional.
na kahit hindi pa humihingi at walang tsansang humingi ang nagkasala sa amin, nagre-release na kami, Panginoon, ng pagpapatawad sa kanila. That's an unconditional love. Maraming salamat po, Espiritong Banal, sapagkat hindi lamang kasama namin kayo, gumagawa kayo para sa ikabubuti namin, Panginoon. Gumagawa kayo at namamatnubay kayo para sa amin, Panginoon. Lord, madilim ang mundo, pero ang liwanag mo, Panginoon, ang siya naming tanglaw. Ang patnubay ng Espiritu Santo ang aming gabay para sa paglakad namin sa sanlibutan ito. Maraming obstacle, maraming pwedeng gawin ng dyablo, maraming pwedeng gamitin na tao ang dyablo para ikaw ay i-derail sa paglakad mo. Pero ang liwanag mo, Kristo, at ang pamamatnubay ng Espiritu Santo ay sapat na para kami ay makalakad ng may kahusayan, ng may kabanalan sa iyong harapan. Hindi kami perpekto para makalakad, pero kami piniperpekto mo, inaakay mo, dinadala mo, iniingatan mo, inaaliw mo kami, Banal na Espiritu. Sa lahat ng kabagabagan, sa lahat ng pag-aalala, sa lahat ng bagay, Panginoon, handang saklolo ka sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw, kapatid na naririto, banggitin mo, sabihin mo, eto, Lord, ito ang ating pag-usapan, ito ang i-work mo sa akin. Ito ang nagdudulot sa akin. Ako'y laging madaling magdamdam, walat sibuyas ako. Alam mo, hindi ka ihaano ng Holy Spirit. Hindi ka sasabihin, napaka-ano mo naman, napaka-sensitive mo naman. Bagkus ang Holy Spirit ay magpapalakas sa'yo. Thank you, Holy Spirit. Pinupuspos mo ang bawat isa. Hindi limitado ang iyong kakayanan, Panginoon. Hindi po kayo mahina. Kayo ay malakas. Kayo ay makapangyarihan. Kayo po ay may alam ng lahat ng imbot ng aming puso, Panginoon. Tibok nito, Panginoon. Nibilang ng aming buhok, O Diyos, ay alam mo. Kaya alam po namin, Panginoon, sa oras na ito, meron po kayong inaayos sa aming mga puso. Meron po kayong pinapawi sa aming mga isipan. Meron po kayong pinagagaling sa aming mga puso. Yes, ialaw mo, kaibigan. Just praise, purihin mo siya, and allow the Holy Spirit to fill you. Palitan ng banal na espiritu ng kagalakan, ng pagtitimpi, ng pag-ibig, ang ating mga puso. Huwag mong hayaan na ang araw na ito, nauuwi ka pa rin. At dadalhin mo pa rin ang mga kabigatan yan. Thank you, Holy Spirit. Pwede po namin ibigay sa inyo ang aming mga kabalisahan, ang aming mga kabigatan. Tinatapon po namin ito sa iyong paanan, Panginoon. Tinahayaan po namin na pagalingin niyo kami. Sapagkat hindi lamang naman Espiritu ang nais mong magaling sa amin, pati ang aming kaluluwa, pati ang aming katawan, Panginoon. Ang buo naming pagkatao, nais mo'y magaling kami, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pagmiministeryo niyo po sa bawat isa. Lahat pong ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit idadako sa ating komunyon.